Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. You're okay now? Bahagyang natawa si Sofia nang marinig ang tanong ni Easton. Kakagising lang niya ng umaga na iyon nang tawagan ng binata para tanungin ang lagay niya. Gusto niyang paikutin ang mga mata sa concern na ipinapakita nito. Kagabi mo pa tinanong yan. Gusto ko lang makasigurado, masyado mo akong tinakot kahapon. Napangisi si Sofia. Kapag welfare ko yata, palagi ka na lang natatakot. Tumawa si Easton. Yes, ganyan epekto mo sa akin. So ano nga, okay ka na ba talaga? Kailangan ba kitang dalhin? I'm fine, okay? Parte lang ng paglilihi ko ang kahapon, kaya wala kang dapat ipag-alala. Wala rin akong morning sickness ngayon. Okay ako ngayon, at tingin ko naman, magiging maayos ang pakiramdam ko ngayon maghapon. Wala naman akong pasok. Sabado ngayon kaya off niya. Pero teka, how about you? Nasaan ka ngayon? I'm going... Here? Napag-cruise na Sofia ang mga daliri dahil gusto niya makita si Easton. Gusto niyang dalawin siya nito. Kahit kahapon lang nagkita, ay namimiss niya agad ang binata. Kung parte iyon ng paglilihi niya o dahil sa personal na kagustuhan lang ay hindi na mahalaga. She wanted him to be there. Pinatunog ni Easton ang dila. I'm sorry, baka mamaya pang hapon kita madalaw. May importanteng appointment ako ngayong araw. Like, may feeding program na sponsor ngayon ng childcare. Pinilit ako ni Jonas na mag-volunteer. Oh, pwede bang sumama? Gustong makasama ni Sofia si Easton ngayong araw. Pero nanabik siya kung makakasama ito sa mga ganoong klase ng okasyon. Bilang dating maharlika, madalas sa ginagawa ng pamilya nila iyon. Pero dahil sadyang may kaartehan ng kapatid at ang ina, madalas ay siya ang sugo ng pamilya sa mga ganoong klase ng proyekto. Naaaliw siya kapag tumutulong sa iba. Pwede naman, pero totoo bang maayos ng pakiramdam mo? Makakaya mo ba? Saka kung sumama ang pakiramdam ko, nandyan ka naman para alalayan ako. Hindi dapat ako matakot. Ganoon kalaking tiwala mo sa akin ha? You're special to me, Easton, kaya malaking tiwala ko sa'yo. Gusto sanang isagot ni Sofia. Siyempre, may tiwala ko sa'yo. Ang dami mong ginawa sa akin sa mga nakalipas, Easton. Paano pa ako hindi magtitiwala sa'yo? Narinig niyang tumawa si Easton. Masaya ito na nagawang makuha ang tiwala niya. Maya-maya pa, isinabi na mag-ayos na raw siya ng sarili dahil dadaanan na raw ito. Sinunod naman ni Sofia si Easton. Eksaktong pagdating nito, ikakatapos lang niyang ayusin ang sarili. Marami ng tao sa program ng pagdating nila. Kagaya ng inaasahan, ay nagkagulo ang mga tao nang makita si Easton. Agad na nalayo ang binata sa kanya dahil na rin pinagbigyan nito ang mga taong nasabik sa pagkakita rito. Wala naman iyong kaso kay Sofia. Gusto niya makasama si Easton pero mas masarap ang pakiramdam na makita na aliw sa binata ang mga taong mahanga rito. Masaya na rin si Sofia na tumulong sa feeding program. Kasama nila sa feeding program ang kaibigan ni Easton na si Jonas. Napag-alaman niya na kapag palaga noon ang mga charity work ay madalas sa tumutulong si Jonas. Dahil doktor, ay likas na rito ang pagiging matulungin. Pinagkakaguluhan din ang lalaki dahil sikat ang grupong kinabibilangan ng magkaibigan. Pero dahil mas sikat si Easton, ay halos hindi na ito nakatulong. Matatapos ng feeding program, na makalapit ulit ito sa kanya. Maayos pa ba ang pakiramdam mo? Nag-aalala na tanong ni Easton. Tumawa si Sofia. Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo. You look so exhausted. Nagkamot ng ulo si Easton. Ganito talaga ang buhay ng isang celebrity. Ito kasing si Jonas, ang kulit. Binigyan nito ng tingin ng kaibigan. Nakakatuwang makita na masaya sila sa simple na kasama lang nila ako. Ngumiti rin ito. Tumango si Sofia. Ganoon din ang nararamdaman niya. Kumunot ang noo ng binata. What? Iyon lang ang reaction mo? But wait, siguro ay dahil sa itsura ko na ngayon no? I look like a disaster now kaya pinindot ni Sofia ang ilong ni Easton. Huwag kang ang vain. Ano bang iniisip mo? Na magugustuhan kita dahil gwapo ka lang? Nagkibit balikat si Easton. Well, kalimitan sa mga tao ay ganyan. Kung ganoon, hindi ako.
May factor din naman ang physical department, pero mas malaking puntos ang nanggagaling sa puso. Ngumiti siya. Bakit ba natin pinag-uusapan iyan? You should rest. Maupo ka muna. Gusto mo ba ng tubig? Ano? Naputol ang pagsasalita ni Sofia nang tumawa ito. Alam mo bang para kitang asawa kung makto ka? Hindi siya nakapagsalita at namula mga pisngi. But wait, bakit pa ako tumawa? Well, I'm happy. Kung ganyan ang magiging asawa ko ay... Shut up! Hindi pa siya pumapayag sa gusto ni Easton. Kaya kailangan hindi siya magpadala sa mga sinasabi nito. At kung nagpaparinig ito ngayon, ay kailangan niyang ikatakot iyon. Hindi pa niya masasabing handa na siya kahit alam sa kanyang loob na gusto na niya. Marami pa rin kasing takot sa isip niya. Itinaas ni Easton ang kamay nito. Fine, fine. But can you please do me a favor? Pagod talaga ako. Okay, tubig ba ang gusto mo? No, ito ang gusto ko. Bago pa man makapagsalita si Sofia, ay hinapit na agad ni Easton ang katawan niya papunta rito at walang pasabi hinalikan siya. Nagulat si Sofia dahil sa damdaming nararamdaman sa halik na iginawad nito. It was wonderful. Easton, hindi mo dapat ginawa yun. Kahit nagustuhan ang halik, ay naging aware din siya sa paligid. Halos wala ng bata sa lugar, hayaan mo tayong panoodin ng ibang tao. Kung gumawa man sila ng chismis, wala na akong pakialam. Gusto kong malaman ng buong mundo na akin ka lang at ikaw lang din ang nakakapagpawala ng pagod ko. Ikaw at ang halik mo. Hindi na ako makapaghintay pa na dumating ang araw na hindi na kita kailangan pang pilitin na mahalikan. Ang araw na talaga may karapatan ako sa'yo. Ang araw na totoong akin ka. Tinignan ni Sofia si Easton. Mukha namang sinsero ang sinasabi ng lalaki. Seryoso at tila umaasa rin iyon. She was touched. Mukhang pinahahalagahan talaga siya ng binata. Ngunit sapat na ba talaga ang pagpapahalaga ni Easton para maging maayos sila? Sapat na ba siya lang ang may nararamdaman pa na higit doon para pumayag na siya sa gusto nito? Nararamdaman naman niya na tila mahigit pa roon, pero walang kahit anong inaamin sa kanya si Easton. Isang linggo ang nakalipas pero bigo pa rin si Sofia na malaman kung higit pa nga ba sa pag-aalala at pagpapahalaga sa kanya ang nararamdaman ni Easton sa kanya. Patuloy pa rin sila naging malapit sa isa't isa, pero kahit ganoon, wala pa rin itong inaamin sa kanya. Nagkakalapit din sila sa isa't isa physically, pero madalas ay magkayakap lang. Hinahalikan din siya ni Easton, pero hindi iyon ganoon kalalim kagaya ng pinagsaluhan nila noon. Minsan, ay naiisip din niya kung totoo nga bang gusto siya ng binata. Dahil kung ganoon, bakit hindi pa nila magawang muli na maging intimate sa isa't isa bukod sa mga yakap at halik? Hindi sila nagsasama ni Easton sa isang bahay pero hindi naman niya iyon desisyon. Ang binata ang umaalis at tanging ang mga bodyguard lang nito sa labas ng bahay ang nagbabantay sa kanya sa gabi. Iniisip niya minsan na gusto rin siyang irespeto ni Easton kagaya ng ginagawa iyon. He did not take advantage of her, pero tila may mali. Dahil sa mga ginagawa nitong iyon, nakakaramdam siya ng kahungkagan. She felt unwanted. Kahit nasa tabi niya palagi si Easton, ay iba pa rin pala ang pakiramdam. Bakit panay pagpapahalaga lang ang nakikita niya rito? Pero may mali rin naman ako dahil umasa ako kahit tinapat na niya ako sa simula pa lang. Aminado na siya sa sarili na mahal na niya si Easton. Madali lang naman itong mahalin, lalo na sa mga ipinapakita nito ng nakaraang mga araw. Kung tutuusin, ay maari na siyang pumayag sa gusto ng binata dahil may nagmamahal na sa relasyon nila. Iyon lang naman ang mahalaga, hindi ba? Love is a gift. Love is always a gift, even if the person you love doesn't love you back. Minsan, nang sinabi iyon ni Easton at gusto iyong panghawakan ni Sofia to cherish the gift, pero hindi niya siya ito mahal. Masakit iyon dahil walang katugon ang pag-ibig niya. Ngunit, mas magiging masakit kung iiwan na lang siya ni Easton, kung mawawala ito sa piling niya at ang anak nila. Maatim ba niya na maaari itong tawaging bastardo dahil hindi nito dinadala ang pangalan ng ama? Na hindi lumaki ang anak sa pamilyang buo? Ipagkakait ba niya ang pagkakataon na magkaroon ito ng buong pamilya? Mature na siya, ina na rin siya. Hindi lang dapat ang sarili niya ang iniisip. Pero hindi pa ganoon kabuo ang desisyon ni Sofia. Gusto niya maramdaman muna kahit papaano na gusto pa rin siya ni Easton. Na gusto siya, hindi sa dahilang dinadala niya ang anak nito. Gusto niya makita uli na totoo ang sinasabi ng binata na gusto talaga siya nito bilang isang babae. Ngayon, araw ay off ni Sofia.
Wala ring trabaho para sa araw na iyon si Easton ayon sa binata. Magkasama sila pero sa pagkakataong iyon ay walang sino man na bodyguard driver silang kasama. Tila isang ordinaryong couple lamang sila habang si Easton ay nagmamaneho at siya naman ay nasa passenger seat. Sinabi nito may pupuntahan daw sila pero sorpresa raw kung saan hindi man alam ang maaring mangyari ay nakaramdam na kasabikan si Sofia. Lalo siyang nasabik nang pumasok si Easton sa isang eksklusibong subdivision. Tumigil sila sa tapat ng isang maganda at may kalakihan na bahay. Iyon ba ang bahay ni Easton? Hindi niya sigurado kung saan nakatira ang binata kapag nasa Pilipinas o nasa Maynila ito. Pero sa lagay ng status nito sa buhay, maaring sa ganoong subdivision at ganoong kalaking bahay nga ito tumutuloy. Iyon ang unang beses niya na makarating doon. Bahay mo? Tanong niya nang pagbuksan niya nito ng kotse. Umiling si Easton. Nagtaka sa Sofia. Mamaya ka na magtanong, tara sa loob. Inalalayan siya nito na bumaba at maglakad patungo sa loob ng bahay. Masasabi niya maganda nga ang bahay na makapasok na siya roon. Maganda ang interior at bumagay ang mga furniture na nasa loob. Nakaka-at home din ang ambience niyon. Hindi nakaka-suffocate sa sobrang laki at gara ng mga gamit kagaya na nararamdaman niya sa kanilang bahay noong prinsesa pa siya. Kumpleto na iyon sa mga gamit at tila kulang na lang ay ang mga titira. Sa tansya niya, ibagong gawa lang ang bahay dahil napakaganda pa ng mga gamit. Like it? Tanong ni Easton habang patuloy pa rin niyang inililibot ang tingin sa paligid. Yes, ganitong klase ng bahay ang gusto ko. Ang gusto kong tirahan habang buhay. May kalakihan, pero mukhang simple lang. Gusto mo kahit sa Pilipinas ito located? Tumango sa Sofia. Kahit sandaling panahon pa lang ang ginugugol nito sa bansa, inagustuhan ko na rin ito. Paligid, gusto ko rin ang kasama ko sa masaya ako sa trabaho. Pero kanino nga kasi ito? Ngumiti lang si Easton, saka niyaya siyang umakyat. Binuksan nito ang isang kwarto. Bumulaga sa kanya ang berdeng kulay niyon at napakasarap sa mga mata. Pero hindi lang ang kulay ng pader ang umagaw ng atensyon ni Sofia. Mas umagaw sa atensyon niya ang mga nakalagay roon na mga laruan at malaking crib sa gitna. Isang nursery ang kwarto na iyon. Tila may bumikig sa lalamunan ni Sofia na unti-unti mapagtanto kung bakit dinala siya roon ni Easton. Halos wala pang 2 buwan ang pinagbubuntis ko. So, unisex naman ang mga gamit na pinamili ko and I am excited. Mababakas ang saya sa boses nito. Lumakas ang tibok ng puso niya. So ang bahay na ito, binihit siya ni Easton paharap dito, saka hinawakan ang balikat niya. It's not mine, it's ours. Easton, nag-umpisa ng pumatak ang luha sa mata ni Sofia. Hinawakan nito ang pisngi niya. Hindi pa ako sumusuko, Mina querida. Gusto pa rin kitang pakasalan. Gusto ko maging isang masayang pamilya tayo. May kung ano humaplos sa puso ni Sofia sa sinabi ni Easton. A family. Dati, dahil naging isang simpleng tagahanga lang nito, ay pinapangarap lang niya na makalapit sa binata. O di kaya, ay muli maging kaibigan nito kagaya ng dati. Pero ngayon, ay niyaya na siya ni Easton na magpakasal, na maging asawa na ito, na maging pamilya na sila. She felt so happy. Tinignan ni Sofia ang mga mata ni Easton. They look so sincere, na para bang ipinapangakong walang masama kung papayag siya sa gusto nito, na kahit walang sinasabing pagmamahal, isapat na mga iyon para pumayag siya sa mga gusto nito. Hinawakan niya ang mukha ng binata. Hinatak niya iyon at inilapit sa kanya. Hinalikan niya ito para ipahawatig na gusto niyang sinabi nito. Pero kaya lamang niya ito sabihin sa gawa dahil natatakot siyang sabihin sa salita. Bigo man sa pagmamahal ni Easton ay hindi naman siya bigo sa naging pagtugon nito. Ibinalik ng binata ang halik niya. Mas marahas, mabagsik, nanginig ang katawan niya sa klase ng halik na iyon. Her heart raced and all her nerve endings were tingling in anticipation. Lumalim pa ang mga halik ng binata. Hindi mapigilan ni Sofia na mapaungol dahil sa sarap ng mga halik nito. She felt happier than ever. Dahil sa mga ginagawa nito ngayon, inapatunayan niyang gusto pa rin siya ni Easton bilang isang babae. Tumigil si Easton. Gusto mo bang makita ang master bedroom ngayon? Nakangisi nitong sabi. At hindi siya anghel para makayang pigilan na maakit sa tila demonyong kagaya nito. Tumango sa Sofia. May mapaglarong ngiti rin sa mga labi.
Pinangko siya ni Easton patungo sa master's bedroom. Pinilit tignan ni Sofia ang kwarto, pero ang tanging naging kapansin-pansin lang sa kanya ay ang kama. Masyado siyang distracted sa ginagawa ni Easton para mapansin pa ang mga detalye. Pinaulanan siya ni Easton ng halik habang inihihiga siya sa kama. Nag-init ang buong katawan niya. Halos maging buo niyang katawan. Parang gusto na niyang makulong sa sumpa na iyon kung ganoon din naman kasarap ang mararamdaman niya. Easton, I want you, Mina Querida. I want you to, Easton. Pakiramdam ni Sofia ay mamamatay siya sa sobrang sarap, sa sobrang intense na nararamdaman. Parehong may masayang ngiti sa mga labi nila nang matapos. Nakayakap siya kay Easton at nakaunan sa dibdib nito. Gusto ko ang bahay na ito. Gusto kong tumira dito. Ngumiti si Easton at hinalikan siya sa ulo. May kondisyon na kagustuhan mo, Mina Querida. Tumaas ang isang kilay niya. Kailangan pumayag ka muna na magpakasal sa akin. Ngumiti siya. Hindi na nagulat sa sinabi nito. If that's the case, so nasa ng singsing? Napansin ni Sofia ang bahagyang nagulat si Easton sa sinabi niya. Ngunit maya-maya ay ngumiti rin. Bumaba ito sa kama at kinuha ang pantalon. Mula sa bulsa niyon ay may inilabas itong singsing. Akmang isusuot na ng binata ang singsing sa kanyang daliri nang pigilan niya ito. Magiging mabuti ka bang ama sa anak natin? Mamahalin mo ba siya? Tanong niya maya-maya. Bahagyang kumunot ang noo ni Easton. But of course, ngumiti si Sofia. Hindi man siya mahal ni Easton, magiging sapat na sa kanya na malamang magkakaroon ng pagmamahal mula rito ang anak niya. Then this is really I do. Sapat na sa aking malaman na may pagmamahal sa relasyon, hindi man sa ating dalawa, pero pagmamahal para sa ating anak. Now, I can accept this marriage without love. Isinuot ni Easton ang singsing sa mga daliri niya, pero may ang nakita na ramdaman siyang lamig doon. Ganoon din niya nang tingnan ang mga mata ng binata pagkatapos. Teka, may mali ba sa sinabi niya? Ngayong pumayag na si Sofia na pakasal kay Easton, wala na kaya maging hadlang sa dalawa? Kaabang-abang ang nalalapit na pagpapakasal ng dalawa. Abangan!